Ito guys yung nabalik ko. You wasn't that better than kindness, but it's everything.
Okay, so magandang gabi po sa lahat mga kapatid at mga kaibigan that are online. Patuloy tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon at itong actually yung topic natin pag-aaralan ngayon, it was already announced 1 week ago at ngayon lang natin na bigyan ng time upang ma-explain po ito dahil nga sa nangyari na brownout dito sa atin sa Western Visayas, including sa Iloilo at sa Bacolod, sa Negros. Kaya nga ngayon medyo early tayo nag-start, no? Martes pa lang, Tuesday pa lang mag-start na tayo upang marami po tayong mapag-aralan ngayong week na ito. Babawi tayo dahil yung nakaraang week talagang Saturday na tayo nakapag online Bible study. At alam ko marami tayong dapat na masagot, dapat na unawaan sa Bible, ano? At yung topic natin talaga kailangan necessary talaga na maintindihan ng maraming tao dahil most of our of the denominations, no, believe that yung church, the body of Christ in this dispensation of the grace of God ay titira sa new heaven at new earth, no, sa new earth at titira doon sa New Jerusalem, New Heavenly Jerusalem na na-mention sa Bible. Yun yung pagkakaalam ng tao, karamihan ngayon, mapaano mang denomination at religion, yan ang akala nila na dyan sila titira sa nabanggit sa Biblia na New Heaven or Heavenly Jerusalem at New Heaven at New Earth, ano? At alam naman natin na yan ay result po yan ng tinatawag na replacement theology o yung pag-aaral, belief na yung mga tao ngayon ay ipinalit sa nation Israel. Kaya tinawag na replacement theology dahil ngayong Israel daw ay na-fall, kaya pinalitan yung Israel ng mga Gentiles ngayon at this moment of time, lalong-lalo na yung mga members, the Church of the Body of Christ. At napakalungkot po na yun ang paniniwala dahil kung titingnan po pala natin sa Bible ay we are hoping nang hindi naman pala para sa atin. That is why it is necessary na malaman po natin na hindi yun totoo. At yan nga po ang ating pag-aaralan, the reasons, no? Yung mga reasons na andiyan sa Bible, bakit nga yung church, the body of Christ, ang church sa ngayong dispensation of the grace of God ay hindi titira sa New Heaven. At tapos na natin po yun. Bakit sila hindi titira sa New Heaven? At ngayon, ang pag-aaralan naman natin at sana matapos na natin ito upang makapunta tayo sa ibang mga topic na ang church, the body of Christ, ay hindi rin titira sa New Jerusalem or New Heavenly Jerusalem. Taliwalas, no? Or contradiction sa paniniwala ng karamihan. So, before that, no? Before tayo pumunta sa ating pag-aaral, ito nga po pala yung church dito sa Iloilo. Iloilo Dispensation of Grace Bible Church at andito po tayo sa 7040 7th Street, Lawaan Village, Balantang Haro. Yan po yung lugar kung saan tayo nag-iipon, nag-fellowship together with our brothers and sisters na andito po sa Iloilo. At yung mga nakikinig po sa ating mga online videos, Bible study, at every weekdays, kagaya nito,
At tulad din po kung ng ating Bible study every Sundays, 10 o'clock, no? Dito po yan nanggagaling sa 7040 Lawaan Village, 7th Street, Lawaan Village, Balantang Haro, dito sa Iloilo po, sa Province of Iloilo, City of Iloilo at Province of Iloilo. At mali po yung sinasabi ng mga MD or mukhang dispensationalist na tayo na mga mid-acts daw ay hindi nag-a-adhere sa sinasabing local church sa Bible. No. Naniniwala tayo sa local church, kaya nga andito tayo, meron tayong physical na pag-iipon dito sa ating lugar. No? That was only their claim because they cannot refute sa ating doctrine kung ano-ano na lang yung ginagawa nila upang upang siraan tayo. Ngunit bayanan natin sila, patuloy tayo sa ating pag-aaral sa ating Bible. At alam ko po na napakarami ang naniniwala, including na yung mga dispensationalist, nagkiklaim na mga dispensationalist, nagkiklaim na mga right divider dito sa Pilipinas. Alam ko po yung tayo nila na sila ay naniniwala na doon sila titira sa for eternity sa New Heaven. Naniniwala sila na doon din sila titira sa New Heavenly Jerusalem. Yan pong paniniwala nila. Dahil nga po kasama din daw sila sa rapture at babalik din sila kasama ni Jesus Christ sa second coming ni Jesus Christ. At alam naman natin na hindi po yun totoo. So ngayon, bago po tayo magsimula at ginagawa po natin ito every time may Bible study tayo, na yung purpose or pinaka-objective ng ating Bible study is to preach the gospel of the grace of God, na siyang makakaligtas lamang sa kaluluwa ng tao sa ngayong dispensation of the grace of God. At alam naman natin na yung gospel na yan yung gospel ni Jesus Christ na mention dira sa Romans chapter 1 verse 16. Yan din po yung gospel na sinasabi ni Paul, kanyang gospel dira sa Romans chapter 2 verse 16. At yan po yung gospel na sinasabi diyan sa Acts chapter 20 verse 24, the gospel of the grace of God. At pinaliwanag po ni Apostol Paul yan, ang ating apostol, kung ano po yan. At yan po ang death, burial, and resurrection ni Jesus Christ na nakasulat po diyan sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. At upang maligtas ang isang kaluluwa sa ngayong panahon ito ng dispensation of the grace of God, ay wala na siyang ibang gawin kundi mananampalataya. Kaya it is only by faith, no? Dahil mananampalataya na si Jesus Christ ay namatay, bayad po ng kanyang kasalanan, ng ating kasalanan, at siya po ay inilibing at nabuhay muli sa pangatlong araw upang tayo po ay bigyan ng eternal life. Yan lang po yung gospel na inyong pananampalatayahan, or yan pong gospel na inyong i-believe upang makaangkin po kayo ng buhay na walang hanggan. Wala na po ibang gospel na paniniwalaan ng tao. Kung yung gospel na itinuturo na inyong mga religion or denomination ay hindi ganyang gospel, no, ay hindi po yan makakaligtas. Dahil yan lamang po ang gospel na pakakaligtas sa panahong ito. At inuulit-ulit ko talaga yan. Bakit? Dahil kailangan po yan talaga ang malaman. Dahil baliwala ang lahat ng doctrine na ating maituturo at malalaman natin kung hindi po tayo ligtas at hindi tayo makakapananampalataya sa only gospel na makaligtas ngayon. Kaya binibigyan talaga natin yan ng pansin every time may Bible study tayo, dahil yan po ang pinakapundasyon ng lahat, yung kaligtasan po natin. Dahil walang silbi lahat ng doctrine, kahit anong alam natin, kung hindi po tayo ligtas. Okay? So, bago tayo pumunta po sa ating pag-aaral, sa ating topic ngayon, no? Bakit tinatawag ko yan na shocking truth, ano? Dahil for so many years, no? Including myself, I believe, no, when I was
Baptist for 30 years, I believe that I will be spending my eternity in the new heaven and in the new heavenly Jerusalem. I will be living there with Christ in the new heavenly Jerusalem. At napakamali pala yon. It was a very faulty doctrine, no? Because we know if we only rightly divide the Word of God, the Bible, the King James Bible, kung atin lamang i-rightly divide, it is very easy to understand that there are doctrines for Israel, the covenanted people of God, the seed of Israel, the seed of Abraham, Isaac, Jacob, and later on, it is called in the Bible the Jewish nation or the nation Israel, the 12 tribes of Israel, the 12 sons of Jacob, no? That composes ang nation Israel. So, yung gusto ko lang ipalam sa inyo that most of the errors ng ating belief, ng marami, bakit mali, ay resulta po yan for not rightly dividing the Word of God. No? Dahil sa pagmimix ng mga instructions for the nation Israel, mixing it with the instructions for the church, the body of Christ, at yun ang resulta niyan. Mix doctrine, mali-maling mga doktrina ang naituturo sa atin. And alam natin yan, na yan yung turo sa atin ng mga denominations. Alam ko, karamihan din naman sa atin, no? Galing tayo sa mga denominations. At ako, sarili ko, galing po ako sa Baptist for 30 years. At yan, diyan ko na kuha yung mga maling turo na aking natutunan. At salamat at natuto tayong mag-rightly divide the word of truth at nagiging maliwanag po sa atin ang turo ngayon ng Bible. Okay? So before po tayo mag-dive in sa ating topic ngayon, ay mag-pray po muna tayo. Ama na banal, nagpapasalamat po kami sa buong araw na iyong binigay sa amin. Salamat sa pag-ingat sa amin. At ngayon, buhay pa kami at makapag-aral na iyong mga salita. Salamat sa lahat ng provision na iyong pinagkaloob po sa amin. Mga pagkain, mga may suot naming damit, aming tirahan, at lahat-lahat po na bagay na iyong binigay sa amin to sustain life sa aming buhay dito sa mundo. Ngunit alam po namin na may naghihintay sa amin nandiyan sa heavenlies, no? At yan ang mga spiritual blessings namin kung kami ay darating na dyan. Salamat sa mga bagay na yan. At alam namin na dyan namin dapat ilagay ang aming puso dahil yung mga bagay na yan ay higit sa lahat mas maganda kaysa mga bagay dito sa mundo. Kaya nga, nagpapasalamat po kami at sa panahong ito ng dispensation of the grace of God ay napasama kami sa iyong program, sa iyong save ng mga tao upang dalhin dyan sa third heaven upang dyan po kami tumira for eternity. Kaya nga salamat at may turo ang iyong mga salita ang mga katotohanan sa pamamagitan ng program na ito, ng Bible study na ito. And we are praying na sana po ay magpapatuloy kami na walang sawa na mag-aaral kasama ng aming mga kapatid sa faith at kahit na po yung mga friends namin sa mga denominations, sana po maabot din sila ng katotohanan ng pag-aaral na ito ng iyong mga salita. Thank you so much sa mga kapatid that are online, sa mga friends namin, and higit sa lahat, salamat po sa inyo. Salamat kay Jesus Christ at sa Holy Spirit na andito sa amin ngayon. The guide sa amin, nagsilyo sa amin at nakatira po sa amin at kaming temple ng Panginoon. Thank you so much and we pray in Jesus' name. Amen. So sa ating pag-aaral, no, aalamin natin talaga ngayon bakit hindi tayo na mga members of the church, the body of Christ, ay titira sa heavenly New
Jerusalem. So sa Bible, alam naman po natin na merong talaga ang God tinatawag na kanyang city, ano? At hindi natin yan ikaila na for the longest time na pag-aral natin sa Bible, makikita po natin yung mga salita na yan, that God, meron siyang city, at almost ng mga verses na yan makikita natin sa Old Testament, no? At makikita po natin doon sa Hebrews to Revelation, makikita din natin sa book of Matthew pabalik sa Genesis, no? Diyan natin makikita yung mga verses na nagsasabi ng Diyos talaga meron siyang city, at alam naman natin yan na yan yung city of ni David at yan yung city of Jerusalem. Titingnan po natin yung mga few verses, no? Hindi ko naman kinuha lahat, pero yung mga few verses na napagpatunay na meron pong city ang Panginoon. Tingnan po natin sa Psalms chapter 87 verse 3. Salmo or Psalms chapter 87 verse 3. Tingnan din po ninyo dyan sa inyong mga Bible. Sabi dito, chapter 87 verse 3. Sabi po dito, glorious things are spoken of thee, O city of God. Selah. So, itong city of God po na ito, alam naman natin ang tinutukoy nito ay ang Jerusalem. No? Kaya yan yung sa Bible, yan po yung makita natin na ang city ng God. Yan din po yung city ni David. Nung mag-reign si David, diyan po siya nagre-reign doon sa city of Jerusalem. So, another verses po ay Psalms 46 verse 4. Kita natin sa Psalms 46 verse 4. Huwag na po natin kunin lahat. Maubos po yung time natin. Kaya ito yung mga verses. Sabi dito, there is a river, the streams whereof shall make glad the city of God. So there is a city of God, the holy place of the tabernacles of the Most High. So there is a city of God. At isang verse po, pupunta tayo sa verse na nagsasabi kung ano yung sinasabi na yan na city of God, no? Punta tayo sa Psalms 48, no? Psalms 48 verse 1. 48 verse 1 to 3. Malalaman natin ngayon yun kung ano yung city of God. So sabi dito verse 1 to 3, basahin natin ha. Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God. So God is to be praised in the city of our God. Sabi dito ni David, no? Ang Psalms ito ng Sons of Korah. Mga awit ito ng mga Sons of Korah, yung mga in charge sa music doon sa temple. Sabi dito, great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, in the city, in the mountains of His holiness. At yung city na yan, tinatawag din yung mountain of His holiness. Alam mo, yung city na yan is nakatayo po yan sa isang mataas na lugar. Then sabi niya dito, verse 2, beautiful for situation. Maganda yung lagay ng city na yan. Beautiful. Medyo naputol tayo sandali, no? Pasensya na. Medyo sa signal yata. Okay? So, that city is located in a beautiful place. Sabi dito, in a mountainous place. Then, sabi dito, we're so beautiful for situation, the joy of the whole earth. So, that city that located in a mountain
ay tinatawag na beautiful for situation, the joy of the whole earth. At yan yung kaligayahan ng buong mundo. Yung city na yan, yung city of God na yan, no? At alam naman natin yan. At sinasabi dito, is Mount, sabi niya dito, is Mount Zion. It is Mount Zion, the city of God. It is called Mount Zion on the sides of the north. The city of the great king refers to King David and refers also to Jesus Christ when he will reign as king and King of kings and Lord of lords in this earth, and that also refers to the eternal kingdom of Jesus Christ after his 1,000 years reign on this earth. Okay? So that city is located or situated in a mountain. It is a beautiful location or situation. No? That city is the joy of the whole earth. Alam nyo, pag reign na ni Jesus Christ, no, as King of Kings dito, reigning in Jerusalem as the center of his world government, ang city na yan, ang Jerusalem, ang Zion, Mount Zion, o kung saan located ang Jerusalem, no? Yan, sabi dito, yan ang magiging joy ng whole earth. All nations of this earth will report to Jerusalem, to the great King, Jesus Christ. Pag nag-reign na siya, sa kanyang 1,000 years reign, at saka sa kanyang reign sa eternity na sa new heaven and new earth. Diyan yung city ni Jesus Christ. Okay? So, that is Zion. Okay, so, alam naman natin nga ngayon, yung sinasabi dito na yung the joy of the whole earth, no? Hindi pa ito nangyayari. Dahil hindi naman totoo yan ngayon na ang Jerusalem is the joy of the whole earth. Hindi naman. When in fact, yan nga ngayon ang nagkukos ng gulo because of war, no? Nag-aagawan sila ngayon sa Jerusalem. Sino magko-control ng Jerusalem? So hindi pa yan nangyayari yung sinasabi dito na magiging joy of the whole earth. Doon pa yan pag-reign ni Jesus Christ at sa kanyang eternal kingdom na, no? Sa eternity. So, ngayon, alam na natin ang location, alam na natin kung ano yung city of God, but the problem na dapat nating pag-aralan ngayon is bakit, no, yung maling claim ng mga denominations at almost all religions na nagki-claim na doon din daw sila titira sa heavenly, sa city na yan, na magiging heavenly city yan sa later part kung papalitan na ng Panginoon. So, alam nyo, kahit na Abraham, kahit na yung mga apostles noon, hindi nila kino-consider na yun na yung magiging tirahan talaga nila for all eternity. Tingnan nyo ha, dahil nga itong city na ito, itong present city na ito, na Jerusalem, will not last forever. Bakit? Bakit sinasabi ng Panginoon na the kingdom of David will be eternal, the kingdom of the great King Jesus Christ will be eternal? Bakit ko sinasabi ngayon that city will not last forever? Bakit? Dahil alam naman natin na itong earth na ito at saka itong heaven na ito ay masusunog after 1,000 years ni Jesus Christ. Na pag-aralan na natin yan, di ba? Nung maraang pag-aaral natin,
masusunog ito, this will be magme-melt po ito because of so much heat sa final revolt ni Satan after the 1,000 years of Christ dito sa mundo na ito. Then, this heaven and this earth will pass away. Sabi ni Jesus Christ, heaven and earth will pass away. Sabi naman doon sa Revelation, itong heaven na ito at ang earth na ito will fled away in the presence of the Lord Jesus Christ when the white throne judgment will come. So, kaya nga, hindi itong earth na to, hindi itong city na Jerusalem ngayon, nandiyan ngayon, this will not last forever because this will be replaced, okay, ng new heaven at new earth, at mare-replace din itong Jerusalem na ito na city ngayon will be replaced by new heavenly Jerusalem. Okay? But the problem with us right now, sa lahat ng mga denomination, is that they believe that the body of Christ, the church of this dispensation of the grace of God, will also live with Christ in the new city, heavenly city of Jerusalem. When in fact, walang turo sa Bible na ang church, the body of Christ, ay titira dito sa new heavenly Jerusalem na ito. Kaya wala kang makitang verses doon sa naisulat ni Paul sa Romans 2, Philemon, kahit anong hanap nyo dyan, na nagsabi si Paul or si Jesus Christ through Paul na we, members of the body of Christ, the church of this age, of this dispensation of the grace of God, ay titira doon sa new city or sa new heavenly Jerusalem. Wala. Never you can find a single verse that the new heavenly Jerusalem was promised unto the church, the body of Christ. So, titingnan natin ngayon. Saan natin makikita itong mga verses na ito? Titingnan natin ngayon dito sa Hebrews. Punta tayo sa Hebrews chapter 12 verse 22. Punta muna na sa chapter 11. Hebrews chapter 11 verse 10. Hebrews 11 verse 10. Anong sinasabi dito? And by the way, the book of Hebrew is written for the Hebrews, for the Hebrew people. Okay? Hindi ito para sa atin na mga Gentiles ngayon sa itong dispensation of the grace of God. We cannot get any instruction from this book. The effectivity of this book is after the rapture of the body of Christ. Ito yung mga instructions, that will be given to the Jewish people after the rapture of the body of Christ. Ibig sabihin, ang mangyayari dito sa Hebrews, nakasulat dito sa Book of Hebrew, ay para mangyayari pagkatapos na ma-rapture tayo na nag-believe sa gospel of the grace of God or members of the body of Christ, the church of this dispensation of the grace of God. Wala pong masasama dito, wala po tayong makukuha na instruction dito that can be applied today in this dispensation of the grace of God. Because our instructions was revealed by Jesus Christ unto Paul, beginning in Acts chapter 9,
when Paul was saved by Jesus Christ on his way to Damascus, that was the start of the body of Christ, the church of this dispensation of the grace of God, and that church, will culminate or matatapos during the rapture of the body of Christ, the fullness of the Gentiles, in 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18, and 1 Corinthians chapter 15, verse 50 down. No? Doon yan. At Romans chapter 11, verse 25. No? Pag na sinasabi diyang the fullness of the Gentiles ay mangyari na matapos itong dispensation of the grace of God, the church, the body of Christ, will be taken up by Christ unto heaven. Tinatawag yan na rapture. Then automatically, tribulation period, 7 years tribulation period will start. Then the very instruction that is applicable or will take effect during the time is the book of Hebrews and the Revelation, and then pagkatapos yan, lahat na ito will be God's instruction to the Jewish people. God is no longer dealing the Gentile people after the rapture. Kaya nga kung Gentile ka, please take heed. Ngayon yung kaligtasan mo. Ngayon yun ginawa lamang ng Panginoon na madali ang kaligtasan mo so that He can save a people, a group of people for His heavenly kingdom na dadalhin doon sa third heaven na ipapalit sa mga angels na nag-rebel kasama ni Satan. Sila yung papalitan natin doon sa third heaven. Okay? So, tingnan mo. Tingnan mo. Sabi dito, Hebrews chapter 11, verse 10. Sabi dito, for he looked for a city. Sino ito? Abraham. Umpisa natin verse 8. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. Nung tinawag si Abraham ng Panginoon na umalis sa kanyang lugar at sinabi ng Panginoon na bibigyan siya ng inheritance, ay sumunod siya. And he went out not knowing whither he went. Hindi talaga alam ni Abraham kung saan siya dadalhin ng Panginoon during the time. Verse 9, by faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he looked, verse 10, for he looked for a city which had foundation, whose builder and maker is God. Alam niyo ba ngayon that the holy heavenly Jerusalem is being built by God in the third heaven? Ngayon, yung city na ito na tinatanaw ni Abraham sa malayo, no? Actually, hindi ito ang earthly Jerusalem ngayon sa Jerusalem, sa Israel, but Abraham actually was looking for that city whose God is the maker. And that city right now is being built by God, no? Up there in the third heaven, at yan yung dadalhin dito by the time na meron ng new heaven and new earth. And that city is for eternity. Yan yung tinatingnan ni Abraham. And si Abraham, yung tinitingnan, yung city na ito is promised by God, was promised by God only for what? For the biological seed of Abraham, the Jewish nation. Hindi ito na i-promise sa atin ng mga anak ni Abraham by faith. We are sons of Abraham by faith. Kasi dalawa yung promise kay Abraham. That he will become a father of nations by faith,
and he will become a father of a physical nations, and that is the nation Israel. And that too, separate programs by faith and by physical promise sa kay Abraham ay may dalawang program din. Para sa Israel, prophetic program. Para naman sa body ni Christ is the mystery program. Okay? So tingnan mo, this city, wala pa ni ngayon. Tinitingnan pa lang ito ni Abraham, habang ngayon, tinitingnan nila, hinahanap pa nila itong city na to. No? Itong city na ito that whose builder and maker is God. Okay? So, tingnan pa natin isang mga verses. Verse 16. Sabi dito, verse 16, but now, they desire a better country that is unheavenly. Tingnan mo? Anong country dinidesire nila? Heavenly. Wherefore, God is not ashamed to be called their God, for He hath prepared for them a city. God, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, and during the time, nung tinatawag yan sila na God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob, ang Gentiles during the time was without God. Tayo na mga Gentile. At the time, in time past, wala tayong God at the time. Ha? God actually gave up the Gentile people during the time. At tinawag lamang niya si Abraham at ang kanyang seed, at yan yung dinidil ng God in time past. And God actually nag-prepare sa kanila ng kanilang city kung saan sila magli-live with God, with Jesus Christ for eternity. Okay? Kaya tingnan mo, itong city na ito, the new heavenly Jerusalem, was not promised to the members of the body of Christ, the church. Sa atin ngayon na na-saved sa dispensation of the grace of God, it was only promised to the Jewish people, to the nation Israel, the seed of Abraham, Isaac, and Jacob. So, tingnan mo. Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12, verse 22. Sabi dito, si Abraham, but ye, sabi kay Abraham ha, sabi pala ng writer ng Hebrews, sa mga Hebrew, sabi niya, but ye are come unto Mount Zion, Jerusalem, and into the city of the living God, the heavenly Jerusalem. It was a promise of God unto them that these people, the Hebrew people, the seed of Abraham the Hebrew, alam nyo, tayong mga Gentiles, please, ito yung unsolicited advice ko sa inyo. Never claim what was promised to the seed of Abraham. What is written in the book of Hebrew is definitely for the Hebrew people. At alam nyo ba kung sino yon? Si Abraham ang tinawag na Abraham the Hebrew. The Hebrew. Kaya yan, yun, yung mga Iber. Yung Iber. Tinatawag din siya na Iber. Hebrew. Yo? Alam nyo kayo na mga Gentiles, tayo na mga Gentiles, never tayo magiging Hebrew. We are not the seed of Abraham.
So the book of Hebrew, very simple to understand, na yung sinulatan niyan ay yung Hebrew. Kaya yung title pa lang, alam mo na hindi para sa'yo kasi Gentile ka. Paano ka nagiging Hebrew? Gentile ka? Hindi ka anak ni Abraham? Hindi ka lahi ni Abraham? Sa kanyang biological seed, hindi ka. Kaya itong Book of Hebrew was written for the Hebrew people. Kaya sabi dito, pinangakuan sila, sabi, but ye are come unto Mount Zion. Kayo na mga Gentile, angkin kayo ng angkin, tayo ng mga Gentile, angkin tayo ng mga nasulat para sa kanila. Pero tingnan mo, napunta na ba kayo ng Mount Zion? Dinala ba kayo ng Diyos doon sa Mount Zion? Sabi ng Panginoon, ito mga Hebrew people na ito, dadalhin niya, but ye are come unto Mount Zion, makarating kayo sa Mount Zion, and unto the city of the living God, Jerusalem, Mount Zion yan, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels. Ano sabi niya? The heavenly Jerusalem. Andito na ba ngayon ang heavenly Jerusalem? Wala pa. Still up there, being built by God in the third heaven. Okay? So, yun ang promise ng Panginoon sa kanila, sa lahi ni Abraham. Nabibigyan sila ng new heaven and new earth, at doon sila titira for eternity. Maliban doon na itong old earth na ito at old heaven na ito, ay titira pa dito si Jesus Christ for 1,000 years. Kasama din sila, yung mga na-save sa time pass, hanggang ma-save sa tribulation period, titira for 1,000 years with Christ dito sa old heaven and new earth. But after the last rebellion of Satan, after 1,000 years reign of Christ, this earth and this old heaven, first heaven, will be destroyed by so much heat of fire that will come down from the third heaven from God to burn all this first heaven and all this present heaven, earth. Then, new heaven will be given unto them, and bababa din yung New Jerusalem kung meron ng new heaven and new earth. At doon natitira ang Israel with Christ for eternity. Okay? At titignan pa natin yung mga verse kung ayaw nyo pang maniwala. Okay? So, sabi dito, Hebrews 13:14. Sabi dito, Revelation chapter 3 verse 12. Revelation chapter 3 verse 12. Tingnan mo. Ito, alam nyo, ito pa isang problema. Yung mga dispensation, yung mga denominations, including those mga mukhang dispensationalist, naniniwala na itong mga churches dito sa 7 churches dito sa Revelation ay body ni Christ daw ito. Alam nyo bang pag mangyari na itong Book of Revelation, alam nyo bang ando doon na tayo sa heaven? Ando doon na tayo sa third heaven. Kaya wala tayong pakialam na dito sa Book of Revelation. Anong sabi dito? Revelation chapter 3 verse 12. Ito, yung mga magkakalat na mga remnant during sa tribulation period, magkakalat sila sa Asia Minor, the same place kung saan sila nagkalat dati nung pinersecute sila doon sa Acts chapter 8, no? Magkakalat sila ulit doon sa tribulation period, yung mga
Messianic Church or mga member ng Messianic Church na masisave sa tribulation period. So, ang mangyayari sa kanila, ganito, pinangakuan din sila ng New Jerusalem. Revelation chapter 3 verse 12, sabi dito, Him that overcomes will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out, and I will write upon him the name of my God. Sa time na yan, isusulat sa mga pangalan nila yung pangalan ng God sa mga noon nila, no? Which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven. So yung New Jerusalem that will come out of heaven, referring to third heaven, ay ano daw, sabi dito, is for the Messianic Church, for Israel, para sa maliligtas that will overcome the tribulation period. Naku, napakahirap ng kaligtasan nila dito. Napakahirap ng kaligtasan nila upang maka-inherit sila ng new heaven, new earth, at saka ng new heavenly Jerusalem. Kailangan nilang mag-what? Kailangan nilang mag-overcome. Kailangan nilang ma-endure up to the end ang tribulation period. No? Kung hindi nila ma-endure yun up to the end, they will not be able to enter into this city and live with Christ for eternity. They cannot even join Christ in His 1,000 years reign. Kung hindi nila ito ma-endure up to the end ang tribulation period. So, the new heavenly Jerusalem was only promised to the Jewish nation, to the Messianic Church, to the Old Testament saved people of God. Walang promise sa church, the body of Christ, that was built by Jesus Christ through Paul, beginning in Acts 9 until the rapture. Walang promise sa kanila, sa atin na new heaven and new earth. Walang promise sa atin na new heavenly Jerusalem, because we, members of the body of Christ, will inherit the third heaven where God dwells, where Jesus Christ dwells as our head. So it is a false doctrine teaching that the church, the body of Christ, will also live in the new heaven and in the new heavenly Jerusalem that will come down from God to earth, to the new heaven and new earth during the time. Okay? So, titingnan pa natin ang ibang mga verses, no? Titingnan natin yung Revelation chapter 21. Kaya pagdating na after, dito na mangyayari yun, yung promise sa kanila, yung tinitingnan ni Abraham sa malayo na city, no? Na tinitingnan ni Abraham, dito na mabibigay sa kanila sa Revelation chapter 21. Tingnan mo. Sabi dito, tapos na ang reign ni Jesus Christ. Verse 7. Revelation chapter 20, verse 7. Tingnan mo, ha? Sabi dito, and when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison. Okay? Alam naman natin yan, na after 1,000 years of Christ, Satan, pakawalan siya, then he will again initiate or will convince people to join with him
and to attack Jerusalem, no? To fight against Jesus Christ dito sa mundong ito at mag-aatake sa Jerusalem. Kadami-dami na namang maluluko ni Satan at yan yung final rebellion of Satan na tinatawag din na Gog and Magog. And during the time, God will pour fire from heaven that will devour Satan and his minions and all the elements of this earth as described in 2 Peter chapter 3. Pag-aralan na natin yan, di ba? So, at pagkatapos niyan, yung earth na ito, sabi dito, and verse 11, pagkatapos niyan na bababa na yung fire from the third heaven, this earth will melt, and this first heaven will melt also. And sabi sa verse 11, and I saw great white throne, and him that sat on it, whose face the earth and the heaven fled away. So this old earth, this present earth, after 1,000 years reign of Christ, will fled away. Anong sabi ni Jesus Christ? Sa Matthew chapter 24, verse 35. Tingnan natin, Matthew 24, verse 35. Sabi dito, ni Jesus Christ, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. So, kailan mangyayari ito? Kung hindi kasi mangyari ito, that heaven and earth shall pass away, then Jesus Christ will become a liar. So, mangyayari yung sinasabi ni Jesus Christ na yan after the 1,000 years of His reign as King of Kings on this earth. This heaven and earth will melt pagkatapos ng magpababa ang God ng fire from the third heaven to devour all the elements of this earth, Satan and his minions at lahat-lahat ng bagay dito sa mundo na ito ay matutunaw. Kaya totoo talaga yung sabi ni Jesus Christ, heaven and earth shall pass away. Okay? So dito nangyari yan, no? Sa Revelation chapter 21 verse 11 during the white throne judgment. At alam naman natin na after that, all dead will unsaved dead people from Adam, from the time, no? Since the world began, na hindi saved will stand before the judge. And that judge is no other than Jesus Christ. Then they will be judged and will be thrown into the lake of fire. Then, ito na, chapter 21. Sabi dito, verse 2, and I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God, out of heaven, out of the third heaven. Heaven ito, third heaven. Prepared as a bride adorned for her husband. So, ano yung bride? Church? The body of Christ? No. The bride of Christ is the new city, Jerusalem. Yan yung bride ni Christ. At mangyayari lamang yung kanilang wedding, no? Mangyayari lamang yon doon sa new heaven and new earth. Tingnan mo, kailan bababa ang New Jerusalem dito sa mundo? Dito ba dadalhin sa old earth na ito, sa earth na ito na tinitirhan natin ngayon? At sa heaven na ito na tinitirhan natin ngayon, dito ba dadalhin ang New Jerusalem? No. Tingnan mo verse 1. Revelation 21 verse 1. Sabi dito, and I saw new heaven and new earth. So nawala na yung itong heaven na ito at ang earth na ito nag-pass away na. Verse 1, mayroong bagong heaven and bagong earth,
For the first heaven and the first earth were passed away. Then sabi niya, and there was no more sea. Verse 2, nung meron ng bagong earth at meron ng bagong heaven, ano mangyayari? Doon pa lamang pabababain ng God from third heaven ang new city of Jerusalem. Kailangan muna, andidyan na yung new heaven and new earth at doon pa lamang pabababain ng God yung ginagawa niyang city, new Jerusalem doon sa third heaven, doon pa lamang ipabababa ng Panginoon kung meron na ang nakagawa na si Christ ng new heaven at new earth. Kaya ang new heavenly Jerusalem hindi ilalagay dito sa present earth na ito at present heaven na ito, kundi doon ilalagay sa new heaven and new earth. Doon, ibig sabihin, yung city of Jerusalem na yan, ngayon sa Israel na yan, ay hindi yan ang titirhan ng mga Jewish people for eternity. Hindi sila dyan magre-reign for eternity with Christ, but doon sa new city, New Jerusalem na ginagawa ngayon ng Panginoon at ipababain dito sa new heaven and new earth. Dahil yun ay for eternity na. Pa natin? So, ang titira sa new heaven and new earth is the Jewish people, the Messianic Church of Jesus Christ. Ang titira sa new heaven, a new heavenly Jerusalem, ay sila mismo, yung mga tao ng mga earthly people ni Jesus Christ, ng God, which is Israel. The seed of Abraham, Isaac, and Jacob. Yung mga na-save na mga Jewish people. Sila yung magtitira doon sa new heavenly Jerusalem. Wala po tayo doon. Sana po, bakit gusto ko malaman nyo ito? So that you will not hope. Huwag kayong umasa sa hindi pala para sa inyo. So, madidismaya ba kayo? Sasama ba ang loob nyo sa Panginoon dahil hindi pala kayo doon titira, kundi Israel? But for the longest time, yun ang paniniwala natin. So, dapat mabago yun. Huwag kayong sumama ng pakiramdam because our heavenly hope, our heavenly blessings, our spiritual blessings in the heavenly is much better than what Israel have in this earthly kingdom of God. We have our own inheritance in the third heaven. And listen to this. Sabi ni Paul, spiritual things are much better than physical things. So, ibig sabihin, the church, the body of Christ, ay mas magandang inheritance doon sa third heaven kaysa inheritance ng Israel that is earthly. So, ang maganda lang dito is na correct natin yung paniniwala natin for the longest time na tayo ang mag-i-inherit ng new earth at new heaven. It was only promised for the Jewish people, the earthly people of God, His covenanted people, the seed of Jacob, the seed of Abraham, Isaac, and Jacob. Hindi nga kasali yung anak niyang si Esau eh. Hindi nga kasali yung anak niyang si Ismael kay Hagar. No? Because they are also Gentiles. Kahit na si Esau na anak din yun ni Jacob. Dahil yung promise that was given to Abraham, was promised to Isaac, was given to Isaac,
was given to Jacob, not to Esau. Kayo naman niya, kung saan kayo galing na lahi ng Gentile, angkin kayo ng angkin, na yung mga kaliwat nga, yung mga lahi nga ni Esau, hindi nga nag-aangkin. Alam mo ba yung mga lahi ni Esau? Kung saan na sila ngayon? Ha? Yung kalahi ni Lot? Hindi nga nag-aangkin yun. Pinsan yun ni pamangkin yun ni Abraham. Mga Gentile yun. Hindi na-promise sa kanila yun. Kayo, may trace nyo ba yung roots nyo? Kung saan talaga kayo galing? Kayo na mga Gentile? Ha? Hindi nyo na nga matrace yung mga lolo ng lolo nyo. Sila, alam nila yun. No? Pero, ang galing yung mag-angkin ng mga promise ng Panginoon doon sa Israel. Na akin yan. Yung tithe, inyo rin. Kaya yun, naloko kayo ng mga pastor sa tithe. Kasi angkin kayo ng angkin. Ha? Tuwang-tuwa naman na yung mga pastor dahil sa kamangmangan natin, naloko tayo ng mga pastor. Napasunod tayo ng mga maling turo nila dahil nga hindi tayo nag-aral. No? Ngayon, alam nyo na, magpapaloko pa kayo? Sabihin kayo ng pastor na, uy, magbigay kayo dahil Israel kayo, magbigay kayo sa amin ng tithe dahil Israel kayo. Kami ngayon ang mga priest. Kami ngayon yung mga pastor na binigay para sa inyo. Kami ngayon yung recipient ng tithe. Nako, kalokohan yan. Huwag kayong paluloko dyan. Yayaman lang yung mga pastor dyan. Ha? Dapat sa mga pastor magtrabaho. Huwag yung papakainin lamang yung mga members. Sabi dito ni Paul, we labored day and night so that we will not become chargeable unto you. Yun si Paul, si Paul na yun. Pero nagtrabaho si Paul ng day and night para hindi siya magpakainin ng mga members, ng mga na-saved, ng mga members ng church, the body of Christ. Kaya tuwang-tuwa yung mga pastor, ayaw nilang umalis doon sa replacement theology kasi aangkinin nila yung mga papel ng mga leaders ng Israel na tumatanggap ng mga tithe, sila din daw tatanggap ng tithe. At papramisan kayo na doon kayo titira sa heavenly Jerusalem, ipapromise nila yung promise para sa Israel at naniniwala naman tayo for the longest time na doon tayo titira. Kaya muntik tayong naligaw. Members of the body of Christ, muntik tayong maligaw dahil sa mga maling turo na yan. Ngayon, hindi na tayo maliligaw dahil alam na natin kung sino titira doon sa heavenly Jerusalem, new heaven and new earth. They are the Jewish people, the covenanted people of God. But we, members of the body of Christ, will live forever, eternally in the third heaven. The heavenly kingdom that was given by God unto Jesus Christ. The same with this earth. This is also given by God unto our Savior Jesus Christ. That is why Jesus Christ has two kingdoms. The heavenly kingdom, the third heaven, then the earthly kingdom, which compose the first heaven and the earth. Yan yung kanyang kingdom dito sa lupa. So, tingnan mo. Babasahin natin. Tuloy na natin. Sabi niya dito, verse 3, Revelation chapter 21, verse 3, And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men. During this eternity, no? The tabernacle of God is with men. And will dwell with them, and they shall be his people. And God himself shall be with them and be their God during this time. And God shall wipe away all tears from their eyes. Mangyayari na ito after 1,000 years of reign ni Christ. Doon mangyayari yung wiping of their tears, no? Sa kanyang earthly people.
nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Eternity na ito, new heaven and new earth, new heavenly Jerusalem. Bakit? Sa pag-reign ba ni Christ sa kanyang earthly kingdom, there will be no more crying? No. Meron pang crying. Tingnan mo, grabe pa ang crying sa final rebellion ni Jesus, ni Satan. Ang dami pang mamamatay. Masusunog pa sila. Verse 5, and he that sat upon the throne, yung nakaupo dito sa white throne judgment, anong sabi niya? And he that sat upon the throne, I will make all things new. And he said unto me, write, for these words are true and faithful. Verse 6, and he said unto me, it is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. No? Then, patuloy natin yan babasahin dito hanggang chapter 22 verse 5. Ito na yon yung city ni Jesus Christ na bababa from the third heaven. Ito yon, sabi dito sa verse 18. And the building of the wall, yung mga sukat ng kalaparo, yung width, yung height, yung length, the same. Square ito, no? Then, ang height, pareho din yung taas ng kanyang length. Ito yung city ng Jerusalem. Sabi dito, and the foundation of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. Sa eternity na ito, The first foundation was jasper, the second sapphire, the third chalcedony, the fourth an emerald, the fifth sardonyx, the sixth sardius, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the 10th chrysoprasus, the 11th adjacent, the 12th amethyst. These are the foundation of was built, no? Built by precious stones ang foundation nitong city, New Jerusalem, heavenly Jerusalem. Verse 20, the fifth, nabasa natin yan. Verse 21, the 12 gates were 12 pearls. Every several gate was one pearl. And the street of the city was pure gold. This new heavenly Jerusalem is pure gold. Ang streets. Naku, ganda-ganda tumira doon, ano? Nako, kung kaya nga parang nakakahinayang din na hindi tayo titira doon. Pero wala tayong magawa. Ang ganda ng city. As it were transparent glass. Transparent glass, gold, as it were transparent glass. Now, titingnan mo lang itong city na to, i-imagine mo lang napakaganda, napaka-grandeur ng dating. This is the city, the new heavenly Jerusalem that will, in which all the earthly people of God, no, will join, will live with Him. Sabi dito, and I saw no temple therein. In the New Jerusalem, there is no temple. At alam naman natin na sa earthly kingdom ni Jesus Christ, meron pang temple. Okay? And the city had no need of the sun, neither of the moon, to shine in it, for the glory of God did lighten it, and the lamp is the light thereof. And the nation of them which are saved, meron namang nation na masave, no? Shall walk in the light of it, and the kings of the earth do bring their glory. Ang new earth na yan, no? Will bring their glory. Lahat ng mga magiging kings dyan. And the gates of it shall not be shut all by day, for there shall be no night there. Walang gabi doon. Puro araw doon sa New Jerusalem, New Heavenly Jerusalem during that eternity time, no?
and they shall bring the glory and honor of the nations into it. Then, and there shall in no wise enter into it anything that defile. Wala nang makapasok na maka-defile dahil wala namang marumi at that time. Then, basahin natin chapter 22 up to verse 5. And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God. Merong river of life doon, at yung river na yan, proceeding out of the throne of Jesus Christ. Verse 2, in the midst of the street of it, and on either side of the river was what? That tree, that tree of life. So, during this time, eternity, sa eternity na yan, the tree of life will be there. Which bear 12 manner of fruits. Itong tree of life pala na ito, nagdadala na mumunga 12 manners of fruits, and yielded her fruit every month. Every month na mumunga. Okay? And the leaves of the tree were for the healing of the nations. That is why there will be healing of nations. That is why it is already eternity, because there will always be healing. And there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. And they shall see his face. Wow, nako, napakaganda. Kahit servant ka na lang dito servant ni Jesus Christ. And they shall see his face, and his name shall be in their foreheads. Yung mga servants ni Jesus Christ, yung pangalan ni Christ, andyan sa kanilang foreheads. Verse 5, and there shall be no night there, and they need no candle, neither light for the sun, or for the light of the sun, for the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever. Mga kapatid, yung titira po dyan sa heavenly Jerusalem na yan, nabababa kung meron ng new heaven and new earth for eternity, hindi po tayo members of the body of Christ. Ang titira po dyan ay yung earthly people of God, the saved Jewish people. Sana po naging maliwanag at hindi na po nagiging question mark sa atin yan. At sana po ay ma-unlearn na natin yung matagal nating pinaniwalaan for the longest time na turo sa atin ng mga denomination. Yung nakakalungkot lang ngayon dahil maraming mga nagtuturo na nagkiklaim din na mga right dividers, dispensational, no? Mga dispensationalist, kunyari, na nagtuturo, ngunit nagtuturo pa rin na sila daw ay kasama din, no, sa titira dito sa New Heaven at saka New Jerusalem. Mali pong turo yan. Sana po naliwanagan po tayo. At di na po tayo magtatagal at abangan po yung mga next natin na topic. Kung meron po kayong gustong pag-aralan, i-write nyo lang po dyan, i-comment nyo lang po diyan sa comment section. Kung meron po kayong mga topic na gustong pag-aralan po natin at itatakal po natin sa ating mga susunod na mga online Bible study. Okay? So, sana po, thank you so much po mga members of the body of Christ. At sana po naliwanagan po tayo sa tungkol po sa subject na ito. Thank you so much and good night. At ito nga pala yung Iloilo Dispensation of Grace Bible Church. At bago po tayo mag-close, tandaan po ninyo mga kaibigan, mga friends namin na makapanood po ng video na ito kung paano po maligtas ngayon sa panahong ito ng Dispensation of the Grace of God. Sasabihin ko po sa inyo, hindi po kayo maligtas sa mga kaligtasan diyan sa Matthew, Mark, Luke, and John. Hindi po kayo maligtas kung diyan kayo kukuha ng mga aral galing sa Hebrews to Revelation.
Hindi po kayo makakuha ng kaligtasan kung doon po kayo kukuha ng aral ng kaligtasan galing sa Genesis pakadto sa Acts, Book of Acts. Yung kaligtasan po natin ngayon sa panahon na ito ng dispensation of the grace of God ay itinuro po ng ating risen Lord Jesus Christ sa kanyang apostol para po sa dispensation of the grace of God, at wala nang iba ay si Apostol Paul, at yung kaligtasan po niyan ay sa pamamagitan po lamang ng pag-believe sa gospel of the grace of God, at yan po ay yung si Jesus Christ ay namatay, bayad po ng ating kasalanan, at siya po ay inilibing at nabuhay pong muli sa ikatlong araw. Pag yan po ang iyong pinanampalatayahan, sigurado po yung iyong kaligtasan. At magiging member po ikaw ng church, the body of Christ, of this dispensation of the grace of God. Good night po, at bago po tayo mag-close, let us pray. Ama na banal, nagpapasalamat po kami sa aming napag-aralan ngayon. Salamat sa iyong Bible, King James Bible. At salamat po sa mga kapatid na patuloy na nag-support sa gawain ito online, sa kanilang desire to learn more about your words and to be ready sa pag-unlearn din ng mga aral na tutunan namin na mali for the longest time na inituro po sa amin ng mga denomination at mga religions. Thank you so much. At lahat po ng glory, alam po namin na sa iyo. Kaya salamat in the name of Jesus Christ. Amen.